From the ABS-CBN studios, narito na ang pamilya ni Kuya. Enchong D, Melay Cantiveros, Robbie Domingo, and Bianca Gonzalez. Kapamilya, nitong nagdaang mahal na araw, nagkaroon ng pagkakataon ng mga teen housemates na magnilay sa sakripisyo ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga sakripisyong nagbigay daan para makamit nila kung ano man ang mayroon sila ngayon. At yung mga sakripisyong ito ang nagsilbi nilang inspirasyon para manatiling buhay ang kanilang mga pangarap at matupad yung mga ito. Kaya naman, ngayong linggo ng pagkabuhay, muling lilitaw ang galing at determinasyon ng kabataang Pinoy. Ito ang 3rd Teen Eviction Night ng Pinoy Big Brother Kumunity Season 10! Let's go! Mela! Yup, ang ganda-ganda mo sobra, Ate P. Hoy! Yung feeling ko ako na. Hindi pala. Nilagpasan mo si partner eh. Hindi na wrong scent. Na wrong scent. Di pala ba? Na wrong scent? Pero blooming ka ngayon. Wow, dahil naka-blue. Always blooming! Pero eto, kapamilya at Team Online, isang mapagpalang linggo ng pagkabuhay sa ating lahat. Ramdam din natin na buhay ang suporta ng ating community para sa 3 nominado. Kaya naman, Happy Easter Philippines! Happy Easter World! Iba yung melay talaga. Nagbabalik? Oo nga, no? Yes. Matapos nga ang isang linggo ng pagninilay sa sakripisyo ng mga taong malalapit sa kanila. Saan naman kaya hahantong malapenitensyang weekly task ng mga housemates na may kinalaman sa mga sakripisyo na ito. Kapamilya at Team Online, panoorin niyo to. Sa pagsisimula ng linggo, nalagay muli sa listahan ng mga nominado sina Rob, Steph at Stephanie. At nabigyan ng pagkakataon ng teen housemates upang gunitain ang sakripisyo ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasabay nito, ang Tree of Sacrifice rin ang nagsilbing panibagong weekly task ng housemates. Bawat araw ay meron silang carrying time, 6 na housemates ang magbubuhat at meron lamang silang 3 beses kung saan maaring ibaba ang punong ito. Sa linggo ng pagsasakripisyo, nabuksan ang kwento ni Tiff at ang malaking responsibilidad niya bilang isang anak at ate. Oh my God, ang laki na niya. Sorry dahil kinailangan kong umalis at mapunta sa'yo lahat ng bigat ng obligasyon ko bilang isang ina. Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng sakripisyo mo. Magkatuwang din sa pagsasakripisyo sina Rob at Ashton. Lingid sa kaalaman nila, isa itong secret task para makapiling ang kanilang mga ina. Dahil nagtagumpay kayo, ito ang magbibigay ng daan ang pagkikita ni Rob at ang kanyang ina. Okay po. Oh my God, I love you very much. I love you too. Sa pagsisimula ng weekly task, namuo ang tensyon sa pagitan ng boy at girl housemates. Papalit ako. Papalit ka? Tapos kakain Sino na ako magpapapalit? mabilis. Tapos Ate Tiff, dito ka. Si Gab. Hindi, mamaya ka na, Esla. Mamaya ka na kumain. Mag-antay ka na lang ng lalaki. Sige po. Na bagong dadating. Si Esla muna dyan. Ako muna. Nung pumupunta ako para mag-help, kasi Gusto mo nga pa? may ayaw nila, ayaw ng boys. Are you underestimating me? Sa gitna ng pumuputok na tensyon, si Stephanie nagbigay ng saloobin sa nangyayari. This has something Kain to ka do na with ba? pride din. Where like I can carry it, ganon. Pero that's not how the team should work. Kasi madadamay lahat ng tao. Pag isa magbibigay tapos walang replacement, patay tayo dyan. Ang task leader na si Paolo minabuting kausapin ng boys tungkol sa palitan. Yo, palit muna kayo ni Ate Gabi. Tapos, Kasi kailangan talaga pag puro muna lalaki kasi may bukas pa. Hindi, Pao. Hindi nga kaya. Mabigat nga to. Gusto mo bang buhatin dun at subukan mo? Ang bigat nga nito, hindi nga balanse yung bato. Mabigat Kaya pa kailangan kita. 4 na lalaki ngayon. Walang problema bukas kasi ayusin naman natin to. Di pa, wait lang. Di pa ako yung bubuksan. Ano ang problema hanggang bukas ako dito? Kaya nga. Pride, yung pride ba? Feel ko kasi malaki yung... Sabi nila, no? Sino? Uy, wag ka namang Ate Gab. Frustration lang po.
Ayoko kasi nagmamarunong. Kaya naman buhatin yan eh. Pero hindi mabigat. Tingnan mo, pawis na. Ano naman? Alam mo, kung kaya ng isa, kakayanin. Kung ayaw, may dahilan, te. Frustrate tayo. Ayoko ilabas. Bakit? Ayoko kasi na minamaliit, eh. Kaya ko yun. Kaya natin yun. Lahat. Kung kaya ng mga lalaki, bakit hindi na... Yun nga yung point ko kanina. Napaka-sexist, eh. Yung mga ibang lalaki, hindi naman rin nagsasalita. Kasi alam naman natin na weekly task to and lahat talaga dapat may ambag. Pero kung yun yung gusto nila, gawin na lang natin yung part natin na household tayo. Sabi nga ni Luke kanina, kami na anim, kaya namin niya kahit hanggang gabi. Kaya gawin niyo ng anim na lahat, promise. Lalaki lang. Kaya namin. Paano naman kaming mga babae? Kaya mag-ayos sa bahay. Grabe, the discrimination. Hindi. Ay, oo. Tsaka yung power na meron sila. Maya-maya pa, sumama na si Gab sa mga tagabuhat at di na niya napigilang pagsabihan ang mga kasama. Alam nyo, huwag nyo discriminate masyado mga babae. Hindi namin din discriminate naman. Hindi lang talaga balance yung nasa gitna kasi masyado mo. namin to. Wala kami discriminate. Mamatay man. Sige. Doon ako. Tapos na ang carrying time ninyo ngayong araw. Matapos ang mahigit 2 oras na pagbubuhat, natapos na ang unang araw ng weekly task at pagdating sa loob ng bahay, kinausap ni Gab ang boys. Uy, Excuse me. gusto ko mag-usap lang ng ibang girls regarding kanina. Ako rin ay gusto ko. Para na malinaw. Agad namang tinawag ni Gab ang ibang housemates. Kami ni Luke, kaming mga lalaki, hindi naman namin intensyon na ganun yung maramdaman niyo o yung na ano. Ayaw lang namin talaga yung ganun kasi masyado nga mabigat at hindi balanse. Pero alam namin kaya niyo. Ayan, kaya pasensya, Tip, Maxine, Gab. Sino ba namang ayaw ng gentleman, di ba? Siguro na-feel mga girls na parang namaliit ba yung Wala na akong sinabi. yung kakayanan. Sabi mo, Luke, sa akin, kaya na namin to kahit kami lang hanggang gabi. Paano yung mga babae? Sabi mo sa household chores. Sa POV ko, parang sinasabi ko doon. Sa mga naghihintay, pwede kayo maglinis dito. At pag naman kami yung naghihintay, pwede naman yung maglilinis. Pagdaan ng mga araw, pinagpatuloy ng housemates ang kanilang weekly task at unti-unti na rin nadama ang hirap at bigat ng hamon. Familiar to, parang yung pag ganitong nakaulian. Di ba may pinaparadang poon? Tapos sanay ako dito. Good Friday, lagi may prosesyon yun sa Quiapo. Holy Week. It's so much longer now. The other hardest part po is to walk because we're walking sideways. It used to just be as long as we can. Pero now, we all take turns after 30 back and forth. Oh, shucks! Last talaga. It's not only one person task, but a whole team. So if I mess up, the whole group falls with me. So it was a lot of pressure. Mas naramdaman pa nila ang hirap sa karagdagang pagsubok ni Kuya. Housemates, mula ngayon hanggang sa sandaling aking itatakda, tanging 4 na lamang ang maaaring magbuhat ng Tree of Sacrifice. Mas mabigat na po ngayon, Kuya. Masakit po, Kuya, sa katawan. Pero nagtutulungan naman po kami, Kuya. Kapag hindi tayo, kapag napapagod na, tas nakapag-rest naman na yun, magpapalit na kayo kasi... Bigat. Grabe, ang bigat. Bawa... Huwag niyong ubusin energy niyo kasi hindi natin alam kung kahit kailan to. Hindi to patibayan, guys.
Grabe naman yan. Naku, Enchong, malaking sakripisyo nga ang kaakibat nitong weekly task ng ating mga teen housemates. Tapos si Kuya, kilala natin, di ba? Nile-level up talaga. Puro mga dagdag na hamon ni Kuya para sa ating teen housemates. Sobra. So mamaya, malalaman natin kung mapagtatagumpayan ba ito ng mga teen housemates. At syempre, maya-maya lang malalaman din natin kung sino sa mga nominado ang magtatagumpay sa eviction ito. At para magabayan ng ating taong bayan, mamaya kakausapin ko na mismo sina Rob, Steph at Stephanie. At speaking of sakripisyo, kasama natin mamaya na sasalubong sa kung sino man ang lalabas ng bahay ang mga kapamilya nilang inspirasyon din ng ating mga teen housemates. Siyempre, sa kanilang pagsasakripisyo. Pero, kumusta naman kaya ang boto ng mga Kumunizens? Buhay na buhay ang community natin ngayong linggo ng pagkabuhay. Robbie! At ang na-miss nating partner? Ay! Yes! Yes. Thank you, Robbie G. Na-miss mo talaga daw ako, sabi. At saka si Ate V, at saka si partner. Hoy, pero ako... Na-miss kita sobra. Kala ko naman sino nagsabi. Hoy, pero alam mo talagang, speaking of sacrifice, talaga ako, sinasacrifice ko ang pamasahe ko from Jensen. All the way from Jensen ako. Totoo? Everyday na ako mag-Jensen para lang sa Pinoy Big Wow, Brother. Ang tindi mo talaga. Uwian lang ito talaga. Maraming natuwa sa statement mo. Pangako mo yan, Hoy, Charlo, uwi mo. Okay, Hoy, okay. pero tonight, mag-sacrifice na rin ang ating mga Kumunizens. Kasi kagaya ng ating weekly task sa mga housemates, Kumunizens, buhatin nyo na ang mga sinusuportahan yung nominado habang may oras pa. Dahil narito na ang kasalukuyang lagay ng mga boto sa Kumu as of 6:30 p.m. Narito ang tally ng inyong votes to save sa Kumu. Kita po natin housemates A, B, and C, Melay. Yes, narito ang vote to save. Nangunguna si housemate C na merong 28.32% of votes. Yes, ang dikit nung laban natin, no? Ang ganda. Let's head on to our votes to evict. Hoy! Ang laki ng kuan mo. Yung ano? Dito sa may votes to evict. Ito na si housemate A with negative 10.25%. Nangunguna siya at dulo si housemate C with negative 0.4% of their votes. Oh my God, para makakahabol pa ito. Kasi Oo. meron pa tayong ilang minuto. Totoo yan, totoo yan. Okay. Ay, nako. Sa lahat ng mga kapamilya, Kumunizens po natin, kaunting sakripisyo pa ang kailangan para masiguradong hindi lalabas ang pambato niyong teen housemate. Pwede pa kayong bumoto dahil at this point, you still have 20 minutes left to vote! Ang daming laway, lumaban. Kaya naman... Oo, kapit lang kayo mga kapamilya dahil magiging mabilis ang mga pangyayari ngayong gabi. Ang resulta ng ating weekly task, ang date ni Ashton, kasama ang kanyang mommy at ang pangalan ng ating latest evictee. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother Kumunity Season 10! Sila ang mga nominado ngayong linggo. Ang Traveling Wonderland ng Laguna, Rob. Ang Darling Defender ng Paranaque, Steph. Ang Free Spiriting Voice ng Cebu, Stephanie. Vote via Kumu. Send virtual gifts to save or virtual gifts to evict. You have the power to vote. Pinoy Big Brother Kumunity Season 10, Teen Edition. Season 10 would like to thank Brilliant Skin Essentials, the official skincare partner of PBB Kumunity Season 10. D2X, your healthy habit. Uratel, where service and comfort meet. Wenger Travel Gear, a Swiss company since 1893. National Geographic, the travel gear for your next expedition. Para sa huling araw ng kanilang weekly task, isang dagdag na hamon ang ibinigay ni Kuya sa housemates. Sa puntong ito ay hindi na maaaring magsalitan sa pagbubuhat. Para sa dagdag na hamong ito ni Kuya, nagtulong-tulong ang mga nominadong sina Rob, Steph at Stephanie kasama si Luke. Oh, I think we're fine for now. Okay lang. Kaya na The weekly tasks got harder and harder. Three of the people I was with are used to lifting weights, so I got the lightest side. Okay. Stop. Stop muna sila. Go. But I feel like because of the height difference of all of us, the side that I was carrying actually
was really heavy. How do you guys feel? All right, guys, swap. We need to swap. Me and you need to swap because Steph feels a lot of pressure. Ashton was like, let's swap. Hindi mo kaya mag-swap na No, it was just shocking when I felt the weight. Yung idea po kasi is 2 people on this side and 2 people on that side. And we will tilt the tree a bit more up so that we give the weight to the other side. So that's 1 round. Tapos, i-change namin. So the other side will have more weight para makapahinga yung isang duo po. Come on, Stephanie, heavier. Mo, taas. Okay, wait. We put the weight onto Steph and Rob right now. Okay. Go. No. It wasn't good communication po. And to be honest, it was my idea to do it kasi ginawa po ng first batch po. And to be honest, I feel very guilty. Put it down. Go. Well, inside I felt a little frustration, but Stephanie was just trying this new strategy where she told everyone to put more weight on mine and Steph's side, and obviously that strategy didn't work. One time pag bumagsak 2 chances, ganun yun. I didn't lose hope naman po. Let's go. Basta Steph, give me the weight, please. Like, I still knew that we could do it. We wrote their sacrifices on the tree, and like while you're carrying it, they also did so much more for us. That was part of what kept me going. How about you, Steph? How do you feel? Good. I'm good. Luke, kumusta ang pakiramdam? Okay pa naman. This week po has been a very big opportunity to think about all the sacrifices my family, my parents have made for me. Since bata pa po ako, nagsasakripisyo na po talaga yung papa ko. Working abroad for years alone, I've just really realized that sacrifice is not only physical but also emotional. Time is a big sacrifice that people have given. Do you guys want to, grip it with one hand just to save energy? It works for me. I learned that sacrifice is a choice for the greater good. The sacrifices that we make should always be meaningful for something. Alright, Steph, how do you feel? Good, I just needed to change my grip. But it's heavier. Hanggang sa may dagdag na hamon muli si Kuya sa kanila. Sa puntong ito, ang bilang ng maaari na lang magbuhat ay 2. At gagawin nyo ito sa garden area. The 2. Oh, pwede ba ako? I'll go. Guys, Rob wants to go. What rating is that? Rob is 100% So, sure guys. kaya niya. Para sa akin si Dusty. Yeah, I think that's it. You? Sure. And do you have good communication with us? Kuya, ang pinipili po namin is si Kuya Dustin sure? po and si Kuya Luke na daw po, Kuya. Nung nalaman po namin na 2 na lang po yung magbubuhat, talagang nag-volunteer po ako. Sabi ko, pwede pa naman ako. Sabi ko, kaya ko pa naman. Talagang gusto ko nang tapusin. Sa garden area, nagpatuloy ang dagdag na hamon ni Kuya. Tumingin sa akin. Doon, tol. Kontrolin na lang natin. Mas mabilis. Ikot lang. Ready po ako kagad. Kasi may lakas pa naman po ako. Kumpara po doon sa nagbuhat na nung 4. Sige, taas mo lang. Sa akin muna yung bigat. Then palitan tayo. Baba, tol. Salamat. Nung naging 2 na lang po yung magbubuhat, nahirapan po kami sa grip, kuya. Kasi hindi po talaga siya magaan. Talaga mabigat po siya, kuya. Inuubos ko na yung gas ko, kuya, sa katawan. Binuhos ko na lahat ng lakas. Come on, guys. You got this! Hindi mabagsak. Kuya, yung pinagkaiba ng hirap ng kuya. Nung 2 lang kami ni Luke. Siyempre, kuya, yung ngalay, kuya. Gumawa lang po kami ng diskarte para makapagpahinga yung kamay namin pag nangangalay na. Ginamit na din po namin yung legs para makapagpahinga naman po kahit saglit lang din, angat ulit. Lulok. Matapos ang ilang minutong pagbubuhat, bakas na ang matinding pagod sa 2. Bigat! Ha!
Grabe, ang bigat. Tapos grabe yung pawis ko, kuya. Grabe din si Dustin. Alam kong pagod na pagod din yan. Sabi ko po parang, pasuko na ako. Ha, wait lang. Balag-balag tayo, tol. Tayo sa suko. 1, 2, 3. Sige, up, sabay tayo. Yan. Game. Gusto ko nang ibitaw. Gusto ko nang ibitaw. Pero kuya, merong bubulong sa akin na talagang hindi ko dapat ito ibitaw. Kailangan kong tapusin to. Kuya, ako po, motivasyon ko is unang-una kuya, nandun yung sinulat ko kuya sa bato. At nandun yung mga nagsakripisyo para sa akin. And hindi man ito katumbas ng sakripisyo nila sa akin. Gusto ko ring ipakita sa kanila na sobra ko na-appreciate. Sige. Sige, gawain ko yung bigat. Ayan, bababa ako. Sige, kaya. Huwag mong bibitaw. At saka po, hindi lang kami yung nagbuhat. Lahat po kami nahirapan, kuya. Ngayon pa ba ako susuko kung kailan patapos na? Keep going! Tayo! Let's go, guys! Kaya niyo to! Kaya niyan, kaya. Angkat mo, tol. Let's go! Kaya niyan, guys. You got this, guys! Got this, bro. Walang di magagawa. Oh, thank you, Lord! Kamatol! Nice one, bros. Tapusin niyo. Kuya Dustin. Kuya Luke. Nice! Umahingit. Nice one. Ilang sandali pa nagsimula na ang mga anunsyo ni Kuya. Housemates? Nais kong ipaalam sa inyo na dahil naibaba ninyo ng isang beses ang inyong binubuhat na Tree of Sacrifice, dahil dyan, binabati ko kayo dahil kayo ay nagtagumpay sa inyong weekly task. Congratulations! Ngayong linggo ay nakita ninyo ang iba't ibang anyo ng sakripisyo. Ngunit tandaan ninyo, ang bigat na inyong dinala ay hindi matutumbasan sa bigat ng sakripisyong ginawa ng mga kapamilya nyo para sa inyo. Sana sa pamamagitan ng mga pinagdaanan ninyo ngayong linggo, kayo ay nakapagnilay sa mga bagay at tao na mahalaga sa inyong buhay at nakapagpasalamat sa mga sakripisyo na ginawa nila para sa inyo. Kala ko kung ano na eh. Congratulations sa ating teen housemates, panalo ulit sa kanilang weekly task. Pero panibagong bigat ang nakatakdang pasanin ng mga teen housemates sa napipintong pagpapaalam ng isa sa kanila. Kapamilya, para makatulong sa inyong desisyon at pagboto, kumustahin at kilatisin natin ang ating mga nominado. Bianca? Drop the bomb and buy that merch. Good evening, teen housemates! I hope this week ay nakapagnilay-nilay kayo tungkol sa mga sakripisyo ng inyong mga mahal sa buhay. At syempre, sana may natutunan din kayo mula sa munti ninyong sacrifice para sa inyong weekly task. Pero ngayong gabi, one of you will make that ultimate sacrifice para magpatuloy ang pangarap ng iba dahil isa ang tuluyan ng lalabas ng bahay ni Kuya. Pero bago ang kanyang pangalan, syempre tulad ng dati, meron akong isang tanong para sa ating nominees. Rob, Steph, and Stephanie, please give your most sincere answer sa aking katanungan. If you were asked to sacrifice and leave the house to save one of your co-nominees, sino ang iyong pipiliin at bakit? Magsisimula tayo sa'yo, Rob. If I have to sacrifice myself for one nominee, Yes. I would definitely sacrifice myself for Stephanie because I feel she's very deserving. She's, very strategic. She tries hard. She applies herself 110% in the tasks, and
has, something to be in here for. And she's got that, Thank you, pretty Rob. weighed down. Steph, who will you sacrifice for? I'd sacrifice for Steph. I feel like every time it comes to weekly tasks, she's always like out there, and she's always the one giving like a lot of ideas, and like she's just very out there and very kind. Thank you, Steph. Stephanie, 2 votes for you. Sino naman ang... Kanino ka magsasakripisyo? Pwede bang sarili ko po? Oh my gosh. Will you save Steph or Rob? Ano po, kuya? I would say... I'm so sorry po. Sorry po. Okay. I would save Steph po. I'm really sorry, Rob. It's not anything personal naman po. Only because I know her more. And also, I know that although she has a lot of struggles when it comes to opening up, but I really saw that this time in this weekly task, she really stood by her place and said, I will do this and I will carry this tree of sacrifice, and I really saw that from her, and I'm very proud of her po. Thank you, Stephanie, and thank you, nominees. Big word ang sacrifice, pero maraming salamat sa pagsagot na yan. At humanda na rin kayong buong tapang na harapin ang hatol ng taong bayan, because one of you will have to say goodbye to your co-housemates. Maya-maya lamang. I will be back, housemates. Robbie, usaping sacrifice. Whew! Nako mga teen housemates, good job dahil sa pagsagot ninyo with grace under pressure. Ngayon naman, Kumunizens, kayo ang may mabigat na haharapin. Handa na ba kayong itodo ang boto ninyo? Of course, Philippines! I hope you guys are ready dahil sa puntong ito, meron na lamang kayong 1 minute left to vote. Sino ang karapat-dapat na manatili sa loob ng bahay ni Kuya? Ang traveling wonder lad ng Laguna na si Rob. I've learned how to become a better person. I would say my transformation to the way I treat other people is much better. My energy is more positive. I've learned a lot. Ang darling defender ng Paranaque na si Steph. With all the things that I've learned here, self-confidence and sacrifice and just believing in yourself, it gives you more motivation to do the things that you do. O ang free spiriting voice ng Cebu na si Stephanie. Sa lahat ng sakripisyo na ginawa ng pamilya ko, nandito po ako dahil sa kanila. And not only will I fight for my place here, I will never ever give up, especially not since I've been given this opportunity po, Kuya. At sa puntong ito, meron na lang kayong huling 10 segundo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Voting is now officially closed. And that is it. Yes, mga kapamilya, sarado na ang botohan and you have made your choice. Papangalanan na natin ang third evictee sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother Kumunity Season 10. And close na nga ang ating botohan. And it's been locked. Napakadikit kanina, Richard, na nakita natin housemates A, B, C, di ba? So, Tapos, dikit na dikit kanina. Yung vote to evict naman, yan ang yung medyo mababa kay housemate C. Yung mataas, housemate A and B. Housemate A is negative 10 kanina. Negative 10 si housemate A. Pero si housemate C ang may pinakamataas kanina. Pero nasa ano sila, no? Dikit-dikit. I was expecting parang kasi last week it was, and the past weeks, si Rob ang may medyo pinakamataas, di ba? I guess, if we're gonna analyze this talaga, it's more of like parang Stephanie siguro umangat. Tapos Steph kasi untested yan. Ay, hindi ba untested, medyo last week din pala siya, no? Tama ba?
No, second time niya. Ay, second time. Pero di last week. Oo, tama. Not last week. Yeah. So I guess now we put them together, you kind of like see, okay. So I guess umangat siguro si Stephanie talaga. Pero I guess I talk about naman siguro yung mga nangyari kanina sa mga sa task. Congratulations, they won their weekly task. Yeah, congratulations for our housemates for winning their weekly task na sacrifice din. At nakasulat dun sa mga batong yun yung mga nagsakripisyo para sa kanila. So, ang ganda ng symbolism that they carried those people who sacrificed for them as they sacrifice. But I wanna talk about yung dun sa first body kanina na nag-react ang yung mga girls. Sina Gabby, sina Tiff, Gab, Tiff. Kasi ang naging desisyon ng mga guys ay ang magbuhat muna yung mga lalaki. And medyo umalma sina Gab, sina Tiff, dahil parang it's sexist kasi para ayaw silang patulungin dun sa task. What do you think of this? Kasi syempre, nagbubuhat sila. Ako, I like the idea that the girls really expressed their disappointment and frustration na parang, bakit ayaw niyo kaming patulungin dahil bababae kami? Ako, I like that idea. Ikaw? Oh, well, for me, again, ako naman, the way I see it is, okay, as in a guy's perspective, I just want to make sure that the girls are more comfortable. I've been raised this way. Some may argue that it's not right kasi dapat fair tayo lahat, but I'm just raised in a way na parang like, I always want to help the girl, protect the girl, don't want ayaw ko sila na mahirapan, masaktan, kung ano man. Hindi ko naman sinasabi na mas mahina sila or ano naman, but it's just that... But isn't that, yeah. But for me, it's just the way I'm raised. It's like I want to, in a way, take up the load, and that's just it. That's the way it is for me in that sense. Pero hindi naman sinasabi na kasi mas mahina sila. But genetically speaking, guys in general have a genetic advantage when it comes to physical work. Not biologically speaking. Yes, biologically speaking. I understand that gusto lang mapagtagumpayan and para hindi mahirapan yung mga girl housemates. That's why the boys decided that. But at the same time, diba, might as well share the task with them. Kasi hindi lang naman sila. So ako, I appreciate that they stood up, that the girls are stepping up for that. Kasi in one way or another, yung pagtingin is medyo in a negative light dahil babae sila. So I guess it's very cultural yung yung ganong pagtingin na sinabi mo, pero hindi man sa tingin mo, it's more of like the way in the way I see it's more of like the guys just want to protect, and that's how most of us were raised in that way, but not because they're weaker, but just that we like to take up the role of being the protector in a sense. Yeah, pero sino kaya hindi na protektuhan at sino ang aalis ngayong gabi? Bumalik na tayo sa ating live eviction. So use the hashtag PBB3rd eviction and see who leaves tonight. PBB Kumunity Season 10 would like to thank Colin, the official air conditioning partner of PBB Kumunity Season 10. Aircon ba? Colin na! Hotel Sogo. So clean, so good, so safe. Quick Clean, the first and the largest premier self-service laundromat chain in the country. Epic Mountain Estate, Tanay Rizal. ID Wood, materializing your ideas, sustainable, top quality, customized woodworking. Matapos mapagtagumpayan ni Rob at Ashton ang kanilang secret sacrifice task para sa isa't isa, unang nabigyan ng pagkakataon si Rob na makasama ang kanyang nanay sa isang special date. Matapos nito, pinatawag ni Kuya si Rob. Rob, katulad ng napag-usapan natin, kapag nagtagumpay kayo sa task ninyo, ay mabibigyan mo ng date si Ashton kasama ang kanyang nanay. At ngayon, oras na para simulan ito. Yayayain mo si Ashton sa activity area. Sasabihin mo kay Ashton na mag-antay doon. I think we need to go with that. This activity. He said, are you sure? Oh, yeah. Let's do it. I'll leave you to it. Ano? Whoa.
Ay, ma. First time in mga 1 month. Nakayanan. Ang bilis lang ba ito, ma? Upo tayo. Nangangawot ako sa nervyos eh. Baka mahimatay ako bigla. Hindi. Bigay ko sa'yo. Okay na. Ibigay ni Lola mo. Ito Lola? susutin mo ah. Ni Lola? Oo. Sobrang natuwa po, kuya. Sobrang mahihain. Ayaw din po sa camera nun. At nagulat ako, kuya, nandito po siya at pumayag po siya. Kaya di ko po talaga in-expect, kuya. Maya-maya lang, Ashton, Opo, kuya. Ana, Yes, kuya. para mas makapag-usap kayo at makapagsama kayo ng mabuti, may inihandang picnic date ang mga housemates. Mari na kayong lumipat doon. Okay po, kuya. Nag-set up. Hindi man, hindi ko alam to. Hindi ka tatawa. Sabi ko na, magtatawanan mo ako. Samantala, ang mga waiters na sina Gab at Steph sinerve ng pagkain sa picnic date ni na Ashton at ng kanyang nanay. Kami po yung waiter po ninyo. Gaganda naman ng ano namin. Thank you. So, meron po kami pansit at saka chicken. And also fish po. Thank you. You're welcome. Okay. Wait lang po. Ingat, Steffi. Gab. Kuya, gutom na ako. Kakain ko lang eh. Nice. Ako first date mo, gaganyan ka. Dapat seryoso ka. Pansit, paborito ni Lola mo, paborito ko din. Hindi kayo talaga ito ni Lola mo. Kung medyo nalulungkot ka, diba? Pakan mo lang yun. Tikit mo mata mo. Namiss ko tuloy si Lola. Eh, ganun kasi talagang bata. Opo, kuya. Oras na para magpaalam ng pansamantala sa iyong ina. Okay po, kuya. Maraming salamat po. Sakto po, kuya. Nervyoso po yung nanay ko. Makes me sad. Salamat sa mga sakripisyong binigay mo sa amin nung nag-Dubai ka. Okay lang naman, bakit magsuso? Para sa amin naman, para sa atin. Okay lang. Hindi, minsan, di ba, hindi kita maintindihan. Okay lang, ba't tara Pa yan. okay na yun. Ito, ma. Love you. Love you, ma. Bait ka. Ma, ako pinakamabait mong anak. Okay na sana eh. Baka naman talaga pinakamabait mong anak. Totoo yan. Ashton, Apo. ihatid mo na lang ang iyong ina Apo, kuya. hanggang dyan sa may pintuan sa activity area. Thank you. Thank you. Bye-bye. Salamat. Salamat, Steffi. Bye, ma. Bye-bye. See you, ma, sa labas. Love you, ma. Bye-bye. Love you. Love you. Bye. Ashton at Rob, ngayong araw ay binigyan ko kayo ng isang task kung saan bawat isa sa inyo ay nagsakripisyo para sa isang bagay. At yun ay ang makasama at makausap ninyo ang inyong mga ina. Kaya naman, sa maikling panahon na nakasama at nakausap nyo sila, sana ay maging paalala ito sa inyo na kung ano ang tinatamasan ninyong buhay ngayon ay dahil
sa mga sakripisyong ginawa nila. Gawin niyo itong motibasyon na patuloy na lumaban dahil para sa isang nanay, ang kanyang anak din ang kanyang inspirasyon para magpatuloy sa buhay. It was an emotional day. I feel really happy. And I'm so thankful for the opportunity to have seen my mom. Thank you very much, Kuya. Salamat din, Kuya, dahil ngayon, Kuya, mas makikilala po namin ni Rob yung isa't isa, Kuya. At sana, Kuya, hindi lang po dito, pati sa labas, mas magkakilala pa po kami, Kuya. Ay, nagbabalik ang Pinoy Big Brother Kumunity Season 10. Grabe, talagang nakaka-inspire lumaban kapag nakikita mo ang pinagmumula ng inspirasyon mo. Di ba, Robs? That's true. Gagaya na nangyari sa date ni Ashton at kanyang momshi, si Momshi Ann. Pero isang laban din ang nakatakda ng magwakas ngayong gabi. Kapamilya, narito na ang final tally of votes natin. Direk Ollie? Let's have housemates A, B, and C. Unahin muna natin ang final tally of votes to save. Dikit na dikit ang laban. Oh my. Grabe, nangunguna si housemate C with 27.72%. Sumunod si housemate A with 27.06% at housemate B with 24.35%. At narito naman ang votes to evict natin. Ganun pa rin. Halos dikit din ang ating laban dito. Housemate A nangunguna with negative 10.52%. Housemate B with negative 9.96%. And housemate C, I think, safe with negative 0.39%. At ngayon, pagsamahin na natin ang total votes to save and votes to evict. Let's go. Dikit na dikit ang laban. Safe na safe si housemate C with 27.33% of your votes. Housemate A with 16.54%. At ang lalabas ngayong gabi, Ate Melay, housemate B with 14.39% of That's votes. good. Oh my God. Mabuti pa, tanongin na natin, sino nga ba si housemate B? Ate B. Good evening again, teen housemates. Di ako si Kuya ha, ako si Ate Bianca. Rob, Steph, and Stephanie, kumapit na kayo sa isa't isa dahil hawak ko ng resulta ng boto ng taong bayan. Magsisimula tayo sa pangalan ng dalawang maliligtas. Nagbunga ang iyong mga sakripisyo dahil iniligtas ka ng taong bayan. Tonight, you are safe. Rob, congratulations. Housemates, isang pangalan na lang ang ating hinihintay. Ang isa sa inyo magpapaalam na sa bahay ni Kuya. Steph and Stephanie, makinig ng mabuti. Patuloy lang ang iyong pangarap sa bahay ni Kuya dahil sa boto ng taong bayan. Tonight, you are also safe. Congratulations. That means, Steph, I am sorry your PBB journey ends here. Magpaalam ka na sa iyong mga kasama. Thank you, housemates. I thought you were sa love at sa sa bawat oras na nakasama ka. Wait, my ice cream! My ice cream, Steph! Steph, your tumbler! Wait a minute. Tumbler! Go, go, go! Go, go, yeah. No, no, no.
Si Steph na nga ang third evictee mula sa community ng teens at maya-maya lamang sasalubungin na natin siya kasama ang kanyang kapamilya virtually. Samantala, narito na ang kabuang botong nakuha ng ating mga nominado. Mabalik tayo sa housemates A, B, and C. Si Steph nga, si housemate B with 14.39%. Mapunta tayo sa ating housemate A. Ito yung dikit na laban, no? Sobrang dikit. Stephanie with 16.54%. And I think the night landslide with 27.33% pa rin si Rob. At ngayon, pakinggan natin ang huling mensahe ni Kuya para sa ating latest evictee. Steph, Yes, boss. batid ko, malaki rin ang iyong sakripisyo para makapasok at aking bahay at maging housemate ko. Naniniwala ako na nagbubunga ang sakripisyong ito. Magbubunga ito ng mahalagang aral na magagamit mo sa pagpapatuloy ng iyong pangarap sa labas ng aking bahay. Panoorin mo ang ilang alaalang nais kong ipabaon sa iyo. Okay po. Hello, magandang araw. I am Steph Draper, 15 years old from the city of Parañaque. Salamat sa lahat, sa bawat oras na nakasama ka. Steph, sa iyong pagsabak bilang isang housemate, hinarap mo ang aking bawat hamon sa tulong ng iyong mga bagong kasama. Ngunit kasama nito ay ang duda sa sarili at pangamba. At sa pakikitungo sa iyong mga kasama, nakahanap ka ng mga taong handang sumuporta at maging haligi para sa iyo. They helped me feel good about myself, and after that, I didn't really feel the need to wear as much makeup. Nagkaroon ka rin ng mga pagkakataong suportahan ng iba at tulungan sila sa kanilang mga hinaharap sa buhay. Being in this house, I've learned how to love myself and just like embrace my flaws. And I've learned how to not hide it anymore and just feel more comfortable. Sa dalampasigan ng lahat nagsimula, kung saan ang puso'y natutong magmahal. Endure and grow, ang aking darling defender, Steph. I've realized that my acne is really improved from the start, but I didn't realize I cried that much as well. Sa dalampasigan ng lahat nagsimula, ang puso'y natutong. And si Steph na nga ang ating third evictee sa community edition natin. Wow. Again, parang last week, no? Ang hirap makapag-decide. Tama. Ito din naman si Steph is like the baby girl of the house. And I think it's hard. It's hard kasi like siya yung bunso and everyone, you know, kind of like babies her and all that. But nga, siya na talaga yung si Steph na our latest evictee of community teens this edition. Yes, pero we have seen her grow as well, di ba? Kasi yung insecurities niya, she was able to conquer all those things. We have seen her fight. We have seen her come out of her shell. So congratulations pa rin kay Steph for a wonderful PBB journey sa kanya. Correct. She grew so much. Kasi if you think about it talaga from before, I remember sa first week pa lang, like she was saying, or first or second week she was saying na parang she was having a hard time na parang makisama kasi parang iba yung ugali niya, parang mahiyain pa siya. I was insecure siya about, kasi ba remember sa first week pa lang, insecure siya about the camera being so close to her face. Kasi daw sa because of her acne. Yeah. Acne, so, but then now I see her na parang like,
she's very jolly, very happy, doesn't, is not shy anymore. And that's what Kuya's house, that's the magic of Kuya's house, eh. Brings out the Yeah. best of people. At saka yung remember when she was feeling left out? Yung dahil hindi siya makabilong. And then she was just insecure, baka ayaw sa kanya. And then, look at her now, di ba? Talagang nakisama siya ng masaya, maayos sa mga kasama niya sa loob ng bahay. Kanina, pinagbaon pa siya ng ice cream. Yeah, as if wala dito sa labas, no? Gusto mo yun yung may pa-ice cream siya, kaya habang pinapanood niya yung that kinakain niya kanina. Tapos yung naiiyak siya sa ice cream. Yeah, pero VTR. it's stuff talaga, like, the way she speaks, parang you know that she's still the baby girl. And the baby girl. She has so much potential. The true battle, as we always say, is out here. And I know for a fact na sobrang daming pwede pa mangyari sa kanya. So, I believe that she won't be too bummed out naman kasi, again, at 15 years old, the world is ahead of her. Definitely. At napakagandang parang siyang Barbie doll. So yeah, the world awaits her here sa paglabas niya ng bahay ni Kuya. But congratulations to Rob and Stephanie staying strong. Diba? 3 weeks in a row sila and they are still here. And I mean, again, we can talk about Stephanie for a little bit kasi si Stephanie talaga, again, this week we were able to see a glimpse of how strong she is in the house. Although kanina, syempre sa past, may suggestion siya na parang hindi siya nag-work. But she admits it was her fault. She takes the blame. And hey, again, not a lot of people are willing to take blames if it was their fault, Yeah, that's what's beautiful about Stephanie. She calls out when something is wrong, pero she doesn't act like she's perfect. She apologizes, she admits to her faults. Yun yung maganda sa kanya eh. Kasi akala mo baka dahil nag-call out siya, but when she commits mistakes, she apologizes and recognizes what she has done wrong, di ba? Yes, and that is a very rare trait to have nowadays. Lalo na, I mean, I'm not saying, not shading anyone, but like legit, there are a lot of people out there who never admits their mistake and would, pretend na, dapat ganito, ikaw kasi kasalanan mo, hindi mo ginawa tong sinasabi ko. Pero I'm like, kaya yun. And Rob naman, si Rob, ayan, once again, staying strong at number 1. The landslide pa rin in a way to a certain extent, na 27% yada, and si Stephanie was at 16%. That's a solid 30+% lead over I think and ang vote to evict niya negative 0 something lang. So I guess that means he's well liked outside. Oh. Yeah. I'm kaya ang mga dyan, Rob Scene, kanina, ang mga nagpapakitang gilas sa atin on Kumu, ang Rob Scene. Congratulations sa mga supporters, solid Rob fans dyan. And we can't wait to see more of Rob and Stephanie. Tsaka mga iba yung inaabangang mga housemates pa. But unfortunately, again, ang journey ni Steph ends tonight, but it's a start of a new journey for her as she faces the real world. Yes, parang like itong Big Brother might just be an experience for her in a way. If you look at it, if you look life as a whole story, parang nasa prequel pa lang siya. Yung totoong kwento na sa buhay, mangyayari pa yan later down the road. So I am intrigued, excited for Steph to see what are the new stuff that's going to happen for her in the coming years. But for now, she is our latest evictee. Yeah, siya ang ating third evictee. Pero alam mo saan ako curious, Richard? Saan? Nasaan kaya yung mga ice cream nung nandun siya sa confession room? Iniwan na doon. Kaya? Iniwan na doon, natunaw na lahat. Pinaano kaya ni Kuya? Steph, bitawan mo ang mga ice cream. Iwan ang mga ice cream. Kainin mo na lang. Bagos ka na lang sa'yo mamaya. Or mamaya tingnan natin sa pagsalubong nila Ate B, nila Kuya Robbie, Kuya Enchong, and ni Ate Melay. Kay Steph, yan ang ating abangan kung hawak niya ba ang mga ice cream. And I want to know the story behind that, bakit gusto na ang ice cream. But for now, sabay-sabay nating salubungin ang ating latest evictee ng Kumunity, si Steph. Kumunity Season 10 would like to thank
We can now celebrate everyday mess with cheers, from germs to clutter to spills to party hassle. Sil Paul Joyce. Create a home you love with Sil Paul Joyce. Furniture, lights, and decor. Solano Hotel, making your stay genuinely delightful. Fuji Denso, for durable and energy-saving home and commercial appliance. Fuji Denso, quality above all. Green Hills Elan Hotel Modern. Being the first hotel makes us primer than prime. Nagbabalik ang Pinoy Big Brother Kumunity Season 10. Kapamilya and Team Online, salubungin na natin dito sa Outside World ang darling defender ng Parañaque, Steph! Siya dalampasigan ng Welcome back. Welcome back to the Outside World. Kamusta ka? How are you today? Okay naman. I guess it's not that bad because I get to see my family again. Oh, definitely. Speaking of which, Melay. And I think it's bad for me to talk to this kind of a beautiful angel. Yeah. It's a beautiful. Very She's talking about her family. Yes. Kaya naman kasama natin virtually, Steph, na sumulubong sa iyo ang iyong Mommy Marlin. At hello, Mommy Marlin! Hello. Mommy Marlin, what you want to say to Steph? Ay, Steph, okay lang yan, anak. Proud naman ako sa'yo. See you soon, anak. I miss you so much. I love you. I love you too. So sweet! Doon pala naman ni Steph ang kanyang sweetness, kanyang Yes. Mommy Definitely. Marlin. Ngayon naman, Steph, mabilis na tanong lang para sa'yo. We're talking about sacrifice. Kanina pa, sino ba sa mga kasama mong housemates sa loob ng bahay ni Kuya yung pinakamalaking sakripisyo ang nagawa para sa buong grupo? I honestly feel like it was Ashton because every time I saw someone there sad, he would be the first person to go to them and comfort them. And he's been there for me a lot as well throughout the house. Ba't parang naiiyak ka? I know. Si Ashton. Well, definitely, Namiss na niya. this week, marami tayong oras para pag-usapan yung binitawan mong mga salita. Steph, Yes. maraming salamat. And also, we know na magbubunga yung mga sacrifices na ginawa mo sa loob ng bahay ni Kuya. Welcome back to the Outside World. Thank you. Lots of great things Yes! are awaiting right here. Alright? Good luck sa paniwago mong journey. Yes, Robs. At mga kapamilya, non-stop ang aksyon at mga kaganapan sa bahay ni Kuya dahil bukas, dadaan ang mga teen housemates sa naiiba na namang proseso ng nominasyon. Kung ano ito, sabay-sabay nating alamin bukas. Ako po ang official homeboy ni Kuya, Enchong D. Yes, pero sino nga kaya ang malalagay sa alanganin? Mga parehong pangalan na rin kaya ulit ang maririnig natin? At magkakaroon ba ng panibagong head of household na maliligtas sa nominasyon? Marireveal na rin yan bukas. Ako naman ang kumamshi ni Kuya, Mamshi Melek and Severus Francisco. Wow! Eto na, Ate Me. Magkakaroon nga ng panibagong Head of Household Challenge at mula sa pinag-usapan sa social media na History Quiz Bee kung saan lumabas ang mga sagot na Majoha, Hoy! Eslex at marami pang iba. Manggagaling ang panibagong hamon ni Big Brother para sa ating mga kabataang Pinoy. Kaya naman, Melay, ang tanong. Hoy! Uti na tayo, huwag ka na magtanong dyan. Sorry. Abangan niyan sa mga darating na araw. Ako po, si Robbie Domingo. Yeah. Tuloy ang buhay, tuloy ang mga hamon at tuloy ang laban para sa pangarap ng kabataang Pinoy. Ako ang dating boarder ni Kuya Bianca Gonzalez at kami ang pamilya ni Kuya. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok dito lang sa Pinoy Big Brother Kumunity Season 10! Welcome back, Steph.